Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about ano ibig sabihin ng holiness. So our topic or our concept is all about holiness. So ang holiness o kabanalan ay, nangangahulog ang Diyos ay ganap na dalisay, lubos na hiwalay sa kasalanan, at lubos na itinalaga sa kanyang kawalhatian. So, hindi siya mas mabuting bersyon ng tao dahil siya ay ganap na naiiba, walang kapantay, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tinatawag tayo ng banal na Diyos na maging banal din. So, yung kabanalan ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan, ito ay pagiging itinalaga para sa layunin ng Diyos. Ito ay ang pagsasalamin ng kanyang karakter sa gitna ng isang madilim at sirang mundo. So ngayon, our Bible readings for today is 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. So, taka na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is holiness means separation from the world. So, ang kabanalan ay ang pagtanggi sa mga sistema, kaisipan at gawin ng mundong taliwas sa Diyos. So, hindi ito paghiwalay sa tao, kundi pag-iwas sa kasalanan at pamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Second, holiness means belonging to God. So, yung isang banal na buhay ay buhay na nakatalaga sa Diyos. Tayo ay kanyang tinubos, kaya hindi tayo pagmamay-ari ng sarili natin, kundi ng Diyos. Tayo ay kanyang mga kasangkapan. Last is holiness is transformative. So, ang kabanalan na hindi lang panlabas, ito ay pagbabago mula sa loob. So, kapag pinili nating maging banal, is binabago ng Diyos ang ating puso, kaisipan, at kilos upang maging tulad ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is flee from evil, just as a deer flees from a lion. So, iwasan natin yung kasalanan, hindi lang dahil masama ito, kundi dahil ito ay mapanganib sa ating mga kaluluwa. So, takbuhan natin ang tukso na parang tumatakas tayo sa kamatayan. Second is function only as a dedicated instrument of God. So, gamitin natin ang ating katawan, isip at oras para sa mga layunin ng Diyos. So, huwag nating hayaang masayang sa walang makabuluhang bagay ang buhay na itinalaga na para sa Kanya. Last application is face persecution with joy as you live a holy life. So, kapag namuhay kang may kabanalan, maaaring pagtawanan ka ng mundo o hiwalay. Pero tandaan natin na kabanalan hindi para sa pansamantalang kasikatan, kundi para sa walang hanggang gantimpala. So, ngayon tatako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about ano ang ibig sabihin para sa iyo na mamuhay na nakahiwalay para sa Diyos. Para sa akin is marami is ito'y nangangulugang pagpili araw-araw na sumunod sa Diyos kahit hindi ito popular o madali. Pero ito rin kasi yung pagsasabuhay ng mga katangian ni Kristo, mapapag-ibig man, katotohanan, kabutihan at pananampalataya kahit sa gitna ng tukso, pagsubok at pag-uusige is ang pagiging set apart ay pamumuhay na may layunin, hindi para sa sarili, kundi para sa kawalatian ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po. Ikaw ay ganap, naglisay at walang kapintasan. Salamat po dahil sa kabila ng aming karunihan. Tinawag mo po kaming maging banal tulad mo. Turuan mo po kaming na umiwas at iwasan ng kasalanan, mamuhay na nakatalaga sa iyo at maging liwanag sa mundong ito. Lord God, bigyan mo kami ng lakas na manatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Naway magliwanag ng kabanalan mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.